Isa sa pinakakilalang pamilihan sa Cebu ang Carbon Market ay muling bubuksan. Pero sa bagong anyo, bagamat may ilang tumututol, tuloy-tuloy ang redevelopment project na magdadala ng modernisadong gusali, mas maayos sa pasilidad at pananatili ng kulturang Cebuano. Alamin natin ang buong detalye ni Jemray Biosa. Inaasahang matatapos ang pangunahing gusali ng Carbon Market Development sa pagtatapos ng 2026. Ito ang inanunsyo ni Cebu 2 World President at CEO Manuel Luis Ferrer sa isang press briefing. Isinagawa ang konstruksyon ng Carbon Market Main Building gamit ang precast technology, isang mabilis, mas episyente at mas ligtas kumpara sa tradisyonal na paraan ng pagtatayo. Pinagsasama ng disenyo ng bagong Carbon Market ang modernisasyon at pamana ng kulturang Cebuano. Tampok sa estruktura ang madidilim na detalye bilang paalala sa kasaysayan ng karbon, habang ang terakota na mga kulay ay hango sa arkitekturang bahay na bato. Nilinaw naman ng mga opisyal na ang carbon redevelopment ay hindi isang privatization project. Manatiling pag-aari ng pamalaang panlunsod ng Cebu ang Carbon Market at ipinatutupad ang proyekto sa pamamagitan ng isang joint venture agreement kasama ang Cebu 2 World Megawide bilang development partner. Similar to airport pa, ang sukod na mo sa airport mo, may tira sa mo, privatization. But over time, nakasabot ang tao ba na how can we claim na the airport is ours, di ba? It's owned by the government. Kamo ba na-feel ninyo na ang tag-iya kami? Di man. Pareho lang sa carbon market, no? We are only an operator. Ownership is with the government. Even the final list ng market vendors, no? Di gani may makapili. It's administrator, no? So kami operator lang yun. Mayroon ding mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Cebu 2 World Megawide at ng Office of the City Market upang matugunan naman ang lahat ng usapin ng mga vendor. Tiniyak ng lungsod na walang vendor ang maiiwan, na ang opisyal na listahan ng mga vendor ay bini-verify ng pamalaan at ang upa ay manatiling alinsunod sa 2017 Market Code at hindi sa binagong bersyon noong 2023. Tiniyak din ng developer na manatili sa 8 pesos and 50 centavos kada metro kwadrado ang upa ng mga vendor sa carbon hanggang 2028. Bilin nga 850 per square meter ang market rental fees based on the 2017 market code. Og sa pagbalhin sa umaabot nga bagong building at least until 2028. Why 2028? Because we promised during our previous consultations to the vendors na dili mi mo implement og increase because bag-o pa man sad. So napatay transition period. Binigyan din ng C2W na ang Office of the City Markets lamang ang may kapangyarihang magrehistro ng mga vendor at magtalaga ng mga pwesto. The awarding of the stalls, the listing of the vendors remains under the scope or the power of the city government through the Office of the City Markets. It's beyond Megawide or Cebu 2 World's scope na mo award or mo revise mi sa list. Kaugnay nito, ipinatutupad ang patakaran ni Mayor Nestor Achibal na one vendor, one stall upang maiwasan ang multiple occupation. Samantala, nakabinbin pa rin ang inihaing petisyon ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng joint venture agreement sa pagitan ng Cebu City Government at Cebu 2 World. Anuman ang desisyon nito, ayon sa opisyal ng Cebu 2 World, nasa kamay na ng korte ang usapin at sinabi na tutugon lamang sila kapag may desisyon na. Iginit din ito na handa ang kumpanya at wala silang itinatago. Sa kabila ng mga hamon sa redevelopment, tiniyak ng Cebu 2 World at ng Cebu City Government na matatapos ang bagong carbon market sa target na December 2026. Okay, para sa lahat ng mga Cebuanos, malapit na tayo mag-open. Our target schedule is December 2026. And parang ginawa natin sa airport na hindi talaga simple sa umpisa, maraming challenges, but we delivered an airport that we can all be proud of. Ganun din mangyari dito sa public market sa Cebu, sa carbon natin. Sa umpisa maraming gulo, but soon you will be very proud of this carbon market. Itinuturing ng pamalaan at Cebu 2 World ang redevelopment ng carbon market bilang pamatagalang pamumuhunan para sa mas maayos, ligtas at modernong pamilihan habang pinanatili ang kasaysayan at kultura ng Cebu. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jimry Biosa, SMNA News.